ngayong hapon na ito. Last Sunday, Pastor Rean, ang ating pong pastor sa Las Piñas Extension Service, siya rin po ay nag-share last Sunday. Sino po andito last Sunday? Ayan, madami-dami po sa inyo. At ang ganda po ng kanyang mensahe, patungkol po yun sa ating identity. No? Kung sino tayo sa Panginoon, yung title po ng kanyang mensahe ay Piniling Anak. Yan, na tayo ay pinili ng Diyos. Na as adopted children of God, alam mo yun, yung, kung hindi tayo yung ay no choice, pero tayo ay pinili ng Diyos. Tama po? And so it's important po na tayo ay patuloy na lumago sa kung paano natin nakikita kung sino tayo sa Panginoon. At ganun din, as we keep growing sa ating pagkakilala sa ating Ama, and then we also keep growing in our identity in Him. Now, for the previous weeks, mga iba't ibang pastors, Pastor Edwin, Pastor Gam, they have been talking about the importance also of the resurrection. Kasi nga naman, di ba, Holy Week. So, in that line po, nais ko din pong ibahagi ang mensahe na I have been meditating on recently kasi nga regarding the resurrection. And especially because for Pastor Paul Chase nung morning service po natin ay yun din ang kanyang pinag-usapan, no, about the cross, the grave, and then the throne. So, yun po yung topic po niya. So, ngayong hapon, ito po naman yung title ng mensahe na nais kong maibigay po sa inyo. And it is entitled, Ang Resurrection at Ako. Yan, Ang Resurrection at Ako, okay? Let's start in John chapter 20. Medyo mahaba-haba po ito, ha? Pero babasahin natin at hindi kayo matutulog. Amen? Yan, okay, sige. Susubukan natin yan mamaya, okay? Verse 1 po ng John 20. Sabi niya dito, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Okay, so we're talking about the resurrection. Ang pagkabuhay mag-uli ng ating Jesus, okay? So ito yung senaryo, natapos na po yung kanyang pagkapako sa krus, siya inilibing, at ito na po yung the resurrection day. So ulitin ko po sa verse 1, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Okay, now, if you're gonna read po yung mga ibang accounts sa Matthew at sa Mark, kasi sabi ni Maria dito, hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sino nire-refer niya? Sino yung namin? Meron po siyang mga kasamang kababaihan, na pumunta po sa libingan ni Jesus during that time. At ang purpose nila kung bakit sila pumunta, may mga dala-dala silang spices, ay dapat po sana i-anoint nila ang body, ang katawan ni Jesus. No? Yun po sana ang gagawin nila. Pero yun nga, nung pumunta sila, nakita nila na naalis na ang batong nakatakip sa libingan. So I want you to imagine with me. So ano yung naging response nila? Okay, lalo na kay Mary Magdalene, tumakbo siya, pumunta siya sa mga disipulo at ang kanyang pinuntahan ay si Pedro at si Juan. At kanyang binalita, sabi nga niya na kinuha nila ang Panginoon. Yun yung kanyang pagkasabi, ha? Ang pagkasabi niya, ang interpretation niya ay, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Ang tanong, nakita ba niya na ikinuha ang bangkay ni Jesus? Ay, wala pong nasabi doon, pero that was how she interpreted it. Now, let's continue. Sa verse 3, sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Okay, so na-imagine niyo dito, no, na again si Mary Magdalene, pumunta siya sa mga disciples, tapos ang kanyang nakausap or nasabihan ay si Pedro at saka si Juan. Tapos, anong ginawa ng dalawa? Abay, nagtatakbo. Papunta doon sa libingan. Okay, at sinong mas nauna na nakatakbo na at nakarating? May quiz po ito, sumagot po kayo. Sino po ang nauna? Ha? Sabi na nga, basahin natin ha. Okay, ang nauna po ay si Juan. Okay, si John mas nauna na naiwan si Pedro. Alam niyo kung bakit? Hindi ko rin alam eh. Pero ang aking presumption, alam ko kasing medyo bata-bata itong si John. Okay? Medyo bata-bata siya.
Okay, so, at saka, siya po yung writer nitong ano. So, syempre, medyo inano niya yung kanyang sarili. Di naman niya kailangan sabihin yun, di ba? Pero nilagay pa din niya. Anyways, well, tayong magagawa. Sinulat talaga niya na mas nauna siya. Naunahan niya si Pedro, di ba? Medyo may konting may konting gulang. Anyway, sorry dyan. So, naunahan niya, at sabi pa niya, nung dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Ano nakita daw ni Pedro? Nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Babalikan po natin yan later. Tapos, patuloy natin, ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. O, tingnan nyo yan. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Sino yon? Si John. Di pa niya sinabi, no, na pumasok pa ako. Hindi, talagang naunang dumating. At nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. At anong ginawa nila after that? Umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Okay, pause muna tayo ng konti doon. Itutuloy natin later on. Alam nyo, sa record po no ng resurrection, alam nyo ba na ang unang grupo na kung kanino nagpakita talaga si Jesus, no, ay ang mga grupo ng mga kababaihan or specifically even kay Mary Magdalene, no, na kung saan siya ay nagpakita at nag-appear sa kanya. At nakakatuwa lang, well, again, kagaya ni Juan, ang speaker niyo po kasi ngayon ay isang babae, so hindi mo rin lang maalis na, uy, napansin ko yun, kapansin-pansin, di ba, na wow, tingnan mo nga naman, ang ginamit niya Jesus upang ibalita ang kanyang resurrection, yung nakakita ng mga detalyeng ito, mga unang grupo ay mga kababaihan. Okay? At sino makakapagsabi dito na pagkadating po sa kwentuhan, pagdating po sa mga detalye, ay ang mga babae pag nagkwento ay madetalye. Amen. Talaga yung mga babae rin nag-agree, no? Okay? At pagka ang mga lalaki ay medyo bitin. Tama? Bitin magkwento. Tama po. Huwag po kayo ma-offend mga men, ha? Pero totoo po yun. Tanungin natin ang mga asawang babae at asawang lalaki. Di po ba pag mga asawang babae, pag tinatung po ninyo mga asawang lalaki ninyo, sabi nyo, oh, honey, kumusta naman ngayon? Ano ang sagot? Okay lang. Okay. Kumusta sa trabaho? Okay lang. O minsan, ayos lang. O, may meeting ba kayo? Tapos, oo. Anong pinag-usapan ninyo? Yun, parang ganun pa rin, gaya ng dati. Ganyan. Ay, tanungin mo yung babae. Oh, honey, kumusta ang araw mo? Ay, honey, grabe. Sumaupo ka. Ganito kasi yun. Oh, di ba? Tapos, isang tanong, ang daming sagot. Right? So, napaka-detailed. Di ba? Napaka-detailed. So, talagang si Lord, alam niya yung ginagawa niya. Tama? Talaga naman na unang pinagpakitaan niya ay ang mga babae. Kasi alam niya na walang mamimiss na detail yung mga babae. So ito na, ganun ang nangyari. Si Mary Magdalene. Tapos kung makikita natin yung mga ibang accounts sa Mark at saka Matthew, makita natin na yung mga kababaihan ay talaga naman na nagpunta sila sa mga disipulo at nagkwento. Sinabi nila sa kanila ang kanilang, ang kanilang nasaksihan. Okay, so sa verse 11, ito na. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Take note, nasa labas lang po siya nung kuweba. Hindi siya pumasok. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May hesitation siya na pumasok at makita kung ano talaga yung nasa loob. Pero, sumilip siya sa loob at may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Take note, nakaalis na yung mga disipulo dito. Okay? Sila na nag-rush na pumasok at nagtakbuhan, nung nakita nila na wala na si Jesus, ay umuwi. Ang clear po nilagay doon sa nabasa natin. Pero si Mary Magdalene, andun lang siya sa may unahan, right? Doon sa may entrance. And then she was a bit hesitant, but she stayed. She was crying. She was a bit emotional, again, compared to men and women. Natural, di ba? Siya nagpakita talaga siya ng emotions niya. At because of that, nagstay siya, pumasok siya, sumilip siya, at ito, nagkaroon siya ng encounter sa mga angels. So, tinanong nila si Maria, sabi nila sa kanya, babae, ba't ka umiiyak? Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon
at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Take note, yun ang buong akala ni Mary, ha? Na kinuha ang bangkay ni Jesus. So pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo noon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Are we getting the story po? Okay, so the angels, and then all of a sudden, she saw someone. Okay? And that was Jesus, pero hindi niya namukhaan, hindi niya akalain na si Jesus yon. So, tinanong ngayon siya ni Jesus. Ito na yung first na appearance ni Jesus. At kay Mary Magdalene siya nagpakita. So sabi ni Jesus sa kanya, babae, bakit ka, okay, take note, medyo weird lang pag sa atin na babasahin natin na babae. Parang ganun ha. Ito kasi yung sa interpretation nila dito sa Tagalog. Pero sa culture po nila, pag sinabi mong woman, that is with respect. Yes? Don't even think. Kasi pag binabasa ko parang, ay babae. Parang ganun kasi, no? Hindi po ganun. Okay? Woman. Okay? Dear woman. Parang ganun po yung pagkasabi dito. So sabi niya, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay para kukunin ko. Tapos ito, Maria, sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, nang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus with all the details. Di ba? Hindi na kailangan sabihin. Nasabi niya kung kaya't naisulat ni Juan lahat ng mga sinabi ni Mary Magdalene. So, ito yung naging encounter niya. Now, pagpatuloy po natin. Verse 19. Ito na. So, Mary Magdalene, the disciples, no, si Pedro at saka si Juan. Kinagabihan ng araw din iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara, okay, take note, ito, again, yung imagination nyo, church, ha? Habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Okay, imagine, nakasara ang pinto, biglang dumating si Jesus. Walang nagbukas ng pinto, okay? Bigla lang siyang dumating. Saan siya dumaan? Eh di sa pintong nakasara, saan pa nga ba? Eh yun ang sabi ng Bible, di ba? Okay, wala nang bakit, paano? Eh yun ang sinabi, eh di maniwala tayo. Okay, so tumayo siya sa kalagitnaan nila at anong sinabi? Sumainyo ang kapayapaan. In English, peace be with you. Sa tingin nyo, peace ang naramdaman ng mga disciples? Bakit kaya kailangan sabihin ni Jesus, peace be with you? Kasi siguro ang naramdaman nila ay, imaginin mo kung ikaw nandoon. You know, you were mourning the death of Jesus. Nakita mo sa iyong mga mata na ipinako siya sa krus, namatay siya. Okay? Pagkatapos ng ilang araw, bigla-bigla na lang siyang sumulpot sa harapan mo. Alam mong nakasara ang pinto, ikaw pa nga yung nag-lock eh. Tapos biglang sumulpot siya sa harap. At ang sabi niya, peace be with you. Ano kaya ang magiging reaction mo, no? Okay, let's just imagine that. So ito yung naging reaction. Ito yung mga reaction ng mga disipulo. Pagkasabi nito ng peace, sumainyo ang kapayapaan, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Oh, wow, may evidence pa siya. Ako ito, pinakita niya yung kanyang kamay at tagiliran. Anong nangyari? Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Oh, talaga? Okay. Tuwang-tuwa daw sila. Okay? Ang happy daw nila. But I can only imagine, malamang sa malamang, meron ng muntik mahimatay doon sa takot. Di ba? Kasi, sandali. Di ba? Parang ganyan mga reaction. Kasi nga, you know, that is something na kamangha-mangha. Tama ba, church? Kamangha-manghang pangyayari ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad ng mga iyon.
Subalit ang hindi nyo papatawarin ay hindi nga pinatawad. And then, He started to teach them. He started to just minister to His disciples. Okay, pagpatuloy natin. So, isipin ninyo ha, sinong una? Yung mga kababaihan, si Mary Magdalene, the disciples, specifically, di ba, nung una si John, tsaka si Pedro, and then the other disciples, yes? And then, kasi nasa sa room sila. Eto na, sa verse 24, ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, dumating si Tomas, nakita namin ang Panginoon, Tomas. Lagyan natin ng konting emotion, di ba? Uy, Tomas, saan ka ba kasi nagpunta? Nakita namin ang Panginoon, sabi nila sa kanya. Abay, sumagot si Tomas, di ako naniniwala. Hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon, at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Ayan, 1 week has passed. Nakasara na naman ang pinto, guys. Ibang klase talaga si Jesus. Nakasira ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Ang klase, no? At sinabi niya kay Tomas, specifically, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. At sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus in verse 21, naniniwala ka na dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. At ang lahat ng mga pinagpala magsabi ng, ako yun, di ba? Tayo yun. Tayo yung pinagpala. Hindi pa natin nakita pero tayo ay naniniwala. Amen? So sa account na ito, makikita natin again ang iba't ibang encounter ng mga disciples. Mga disciples ni Jesus patungkol sa kanyang resurrection. I believe by this time, there is no more argument sa ating kaisipan. Totoo ba ang resurrection? Talaga bang nangyari ito? Because ito talaga yung basehan ng ating Christian faith. Very basic po sa atin yan. At narinig natin, natutunan din natin na kung walang resurrection, ay baliwala ang ating tinatayuan na pundasyon ng ating pananampalataya at paniniwala. So very, very important for us to understand that. Pero bakit patuloy natin kailangan patuloy nating pag-aralan? Kasi there's so much to receive. There's so much to know and to understand patungkol sa resurrection. Because this is something na we should go beyond yung proof na as if kailangan natin pang ipakita sa mga tao or i-prove pa sa iba na totoo ang resurrection. Are you getting what I'm saying? Kasi, alam mo, ang daming nag-argue about that or against it. But for me, lalong-lalo na sa atin as believers, let's go beyond that. That's why I intentionally entitled it, Ang Resurrection at Ako. Ibig sabihin, you make it personal. Ano ba ang implication or ano ba ang ibig sabihin ng mensahe ng resurrection sa'yo? Ano ba ang ibig sabihin nun sa'yo? Ano ba yung pinapakita niya? Ano ba yung importansya niya? Na maintindihan mo na ito ay hindi lamang isang kamanghamanghang pangyayari, bagkus ito ay may personal na impact sa buhay mo. Amen? Because that's how it should be. It has to be very personal. Kagaya nga nitong mga disciples. And when I say disciples, yes, that includes Mary Magdalene because she was one of a disciple as well. Okay? So sige, isa-isahin muli natin. Mga 3 grupo lang. Unahin natin si Mary Magdalene. Ang encounter ni Mary Magdalene. Understand that she was there from the very beginning. The very beginning of the ministry of Jesus. Si Mary Magdalene po talaga, yung kanyang, kung titingnan niyo ang kanyang kwento, kung paano niya na-encounter si Jesus, I believe, she represents all of us. Because, you see, yung unang inkwento niya kay Jesus, the Bible says, punong-puno siya, she has 7 demons. Imagine that. She had 7 demons, and Jesus was able to cast out those 7 demons from her. At anong nangyari? Dahil sa kanyang
sa kanyang gratitude sa ginawa ni Jesus sa kanyang buhay, isa siyang naging disipulo. At sumunod siya kay Jesus kung saan siya mapunta. And as a disciple, alam niyo ba, ito nakakatuwa na naman ito sa isang notable about kay Mary. She did not just follow Jesus as a disciple, but she even financed the ministry of Jesus. Come on, women. Amen. Amen to the financiers there. Naririnig ba ako ng mga kababaihan dito that God is raising up as financiers of the kingdom? Ay, nako, uulitin ko, ha? Let's receive this because I believe God is, sige, para hindi na ako bias, sa lahat, kababaihan or kalalakihan, God is raising up financiers for His kingdom. Amen? And look at this woman, Mary Magdalene. Hindi sinabi ng Bible kung gaano siya, kung mayaman ba siya o hindi. Because that's not the point. The point is her heart of generosity. Alam niya yung purpose ng kanyang pagbibigay, kung kaya't no hesitation. When she followed Jesus, she was one of the supporters of Jesus Christ. So she was there from the start. And then during the crucifixion, nandoon siya. Kasama niya si Mary, the mother of Jesus. Umiyak siya nung time na nakita niya that her Savior, her Lord and her Savior was crucified. Okay, she was, syempre, as a person, emotional siya because all she knew was that, ito yung ang aking Savior, siya ang aking Rabboni, and then ito yung ginawa sa kanya. Kung kaya't she was deeply affected. And not only was she there during the crucifixion, ano yung nakita natin kanina sa kwento, pumunta siya kung saan inilibing. Oh, wait, let's look at Mark chapter 15. Because not only was she in the crucifixion, pero tingnan natin sa verse 46 to 47 ng Mark 15. Ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus at binalot sa telang lino na binili ni Jose. Pagkatapos, ang bangkay ay inilagay sa isang libingang hinukay sa bato at iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman sina Maria Magdalena at Maria na ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Take note of that detail. Nakita nila. In other words, nakita ni Maria kung saan inilibing si Jesus. Kung kaya't ganun na lang ang kanyang pagdadalamhati at paniniwala that somebody took the body of Jesus. Why? Because she saw with her own eyes. Nakita niya na inilagay ang katawan, ang katawan ni Jesus dun sa libingan at pagkatapos on that day, that Sunday morning, nakita niya na natanggal yung bato, the cover. At alam niya kung gaano kabigat yun. Mahirap na basta lang igulong mong palabas yun. And so she was sure at that time na nawala doon. Kasi ano pa ba yung purpose? Bakit natanggal yung cover? But to take the body out. Are you getting this? So she was there. Nakita niya. She stayed at the door of the cave. Now, let's go back to the story. Hindi siya pumasok, but she had, you know what? Grabe na din. I really believe that, there was also, because of that, a special encounter or yung kanyang heart, in serving Jesus, yung kanyang gratitude. Take note of how she was there, and helped out with the ministry. Na nagkaroon siya ng very special encounter with Jesus, no? And so with that, nung naka-encounter niya itong lalaki na akala niya na gardener, ayan, okay, she had this wonderful time when she talked to this gardener, and then, paano nalaman ni Maria na si Jesus yun? When the gardener, aka Jesus, ang sabi niya sa kanya, nung tinawag siya by her name, no? Nung tinawag siya by her name, she knew in her heart na, yan ang aking Rabboni. Siya yung aking guro, siya yung aking teacher, siya yung aking Savior. Alright? And so that was a very special encounter with Jesus. And I want to speak and declare this over you. I pray for encounters for you, church. I pray that all of us in this place. Now, I'm not saying that you will only get a special encounter with Jesus if you will do this, if you will support this ministry. That's not my point. But what I am saying here is, let's look at the purity in the heart of Mary Magdalene. Kung papaano siya, alam mo yun, yung bang meron talaga siyang heart na nasundan ang kanyang Savior and did everything that she can. Kung saan, because of that heart, I believe God responded to her.
nag-respond si Jesus sa kanya. Even, look at that, she did not even rush. Nung nandun siya sa kuweba, she just stayed there. And she waited, and she meant it. Gusto talaga niyang malaman, saan dinala ang katawan ng aking Savior? Sabihin niyo sa akin, sinong nakakaalam? She wanted to investigate, kaya siya nag-antay. Hanggang sa makita niya yung mga anghel at hanggang sa makita niya mismo si Jesus. You know what? I pray that we come to a point where, Lord, hindi ako gagalaw. I'm not gonna take a step until I really hear from you and have an encounter with you, oh God. Encounter me, Jesus. I feel like that's how Mary was at that point. Amen? And so she got what she went there for because she was searching for Jesus, tama? And so she was able to get that. And so she witnessed everything. Now let's go to the other group, okay? Ang encounter ni Peter and John and the disciples. So, eto naman yung encounter nila, di ba? Sabi nga natin kanina, nagkaroon pa sila ng paligsahan kung sino mauuna. And so when they came there, I want us to take note of some details naman na makikita natin dun sa enkwentro nila. Napansin natin na nalagay doon sa enkwentro nila, they saw the empty tomb, no? Baka, yung empty na tomb. At may nakita sila sa loob. Ano yung nakita nila? The linen cloth at ang panyo na nakatiklop. So saan ginamit yung linen cloth? Yun yung ginamit ni Joseph para ibalot yung katawan ni Jesus. At merong ginamit doon na panyo at very specific po doon sa encounter na basa natin na nakatiklop po yung panyo at nakatabi. Now, if you're gonna look at it and others, other mga scholars, meron po silang mga parang nasabi patungkol dito. Alam niyo ba na yung kwento na pinakalat ng mga guards during that time is yung akala ni Maria na may nagnakaw sa katawan ni Jesus, no? So yun ang kalang kinalat at sad to say, sabi ng scripture hanggang ngayon, may mga tao pa din na naniniwala na hindi naman talaga nag-resurrect si Jesus may nagnakaw nung kanyang katawan. If you're gonna look at these details nitong panyo at saka yung linen cloth, no, na nakatabi doon sa kung saan nailatag yung katawan ni Jesus. This just shows na hindi ninakaw ang katawan ni Jesus. Saan ka nakakita ng magnanakaw na titiklupin pa yung panyo na nakakover kay Jesus? Diba? Ang magnanakaw, anong gagawin niya? Pag nanakawin niya, ninakaw yung katawan, ay talagang dali-dali yan. At itatapon niya. At ano yung magiging senaryo doon? Magulo. Tama? Magulo yan, hindi ka makakita na, ang ayos-ayos. Hindi nanakaw ang katawan ni Jesus. In fact, kung titingnan niyo, even po yung pagtiklop noong pong panyo, na sabi doon, ang sabi sa kanilang kultura, parang ganito daw po yun yung implication noon. If they dine, at yung master daw po, pag kumain daw po sila, at halimbawa po yung panyong yun ay tiniklop niya, ang ibig sabihin po nun ay babalik pa siya sa kanyang pinagkakainan. Okay, ulitin ko. Halimbawa, kumakain po sila, no? They're in the dining area. And then the master, kasi may mga servants. Habang kumakain, halimbawa, tatayo siya. Example, pupunta siya sa bathroom. Okay? Para senyales na babalik pa siya, titiklupin niya yung kanyang panyo. Okay? At ilalagay niya sa may dining area niya or dun sa mga kanyang kinakainan. That will be a sign na, wag mo munang kukunin yung plato ko, ha? Babalik pa ako kasi hindi pa ako tapos. Are you getting this, church? Alam niyo ba kung anong implication nun? Yung pagtiklop ni Jesus sa kanyang panyo, sa panyong yun, ay isang mensahe, isang symbol na sinasabi niya sa atin. Etong kanyang mensahe, ano yun? Babalik ako, hindi pa ako tapos. Come on, church? Not only are we witnessing here the resurrection of Jesus, but He is telling us, there is a second coming. I am coming back because I am not done with you yet. Amen? He is not done with His mission yet. He is not done with the church yet. And that's a good news. That's a good news for us, all right? Okay, so now, those are just symbolisms, but I find it like, wow, okay? So, ano pa ang makikita natin dito? Again, doon sa mga disipulo na naka-witness kay Jesus na pumasok siya, supernatural. Why? Take note, ang katawan ni Jesus during that time ay hindi pa siya nakakabalik sa Ama.
Kaya ganun, sabi ko, parang walang form na supernaturally nakakapasok lang siya even, no? Even sa closed doors. That's like amazing. I want to tell you something, church. Kasi, ito nagiging experience ko ngayon eh. Every time I read the Bible, especially sa Old Testament, kasi, di ba, pag nagba-Bible reading ka, kaya nasa time ka ngayon nung sa five books. At alam niyo ba na when you read the Bible, it's so full of adventures? Kakaiba. If you are the type na yung mga pinapanood mo, ay, ang type mo ay yung mga nakakatakot, mga gruesome, mga madugo, medyo mga mga horror, ganyan. Yung mga tipo mo, kapatid, basahin mo yung Bible mo. Wala nang mas horror pa doon. Wala nang mas magiging gruesome than reading the Bible. Basahin mo lang kung paano pinatay ni David yung mga kalaban, yung mga ganyan. You're gonna like, Bible ba to? Totoo Bible yun. Ganun ang salita ng Panginoon na kung saan, punong-puno pala talaga ito ng action. Hindi po boring ang Bible. Amen. Hindi boring. Okay? Basahin niyo at makikita niyo, grabe, punong-puno ito ng drama. O, yung mga mahilig sa K-drama dyan, okay, ang dami. Okay, by the way, naisip ko lang patungkol sa resurrection. Yes, hindi totoo yung pinapanood nyo sa K-drama na, ang tawag mo doon? Yung reincarnation. Hello? Ay, Pastor, totoo. Hindi pala totoo yan. Okay, wala po sa Bible yung reincarnation. Kaya wag kang magpapaniwala sa, if I ever get a chance, di ba? Paano sasabihin na mabuhay muli, pipiliin kita ulit. Yung ganun, wala ganun. Wala. Kung ano yung choice mo ngayon, yun na yun. Sandali, na-break ko ating nyo. Okay, again, Dahil sa dami na mga K-dramang napanood ka, baka medyo nag-change na yung concept mo. At nag-i-imagine ka na, sige na nga, pagtsatsagaan ko na itong relationship ko ngayon. Kasi pagka ako'y magre-reincarnate, iba na lang pipiliin ko. Hindi mangyayari yan. Okay, mga kapatid? Ang totoo is the resurrection, yes. We live life here one time lang. After that is the resurrection for us. We be with the Father. Okay? Parang na-disappoint kayo na, pala totoo yun. Okay? Pero yun ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Amen? Okay, alright, let's move forward. Balikan natin ulit the encounter of Thomas. Siyempre, meron at merong special. Yeah, may special. Okay, ano yung special? Yung tipong siya na ngayong missing in action, siya pa yung nag-challenge na to see is to believe. Right? Yun ang ginawa ni Thomas. At anong ginawa ni Jesus? Siyempre, pinagbigyan niya si Thomas. Sige, bakit hindi? Bakit? Dahil alam ni Jesus na there will be Thomases. And there might be a time in our life na para tayong Thomas. Nothing wrong with that. That's part of human nature. Tama? But you know what? What's good is that let's not remain as a Thomas, as a doubting Thomas. We have to outgrow that. Yes? We have to grow in our walk. If at first, tayo yung tipong, kailangan ko ng ebidensya, hindi ako naniniwala dyan. Okay? We have to outgrow that. Because, faith people, we don't have to see before we believe. Faith people believe and then they will see. Amen? Yun eh. Yung tayo naniwala muna at makikita mo. Yes? Ganun yun. Kasi parang taliwas sa mundo. Hindi lang parang, talagang taliwas sa paniniwala ng mundo. Ganun ang ating pananampalataya. Hindi tayo to see is to believe. We believe and then we will see. Amen? Maniwala ka sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo. You declare by faith. For example, in the area of prosperity, meron kang utang ngayon at parang hirap na hirap kang bayaran yon. Maniwala ka sa provision ng Panginoon sa buhay mo. Makinig ka, magbasa ka, makinig ka sa kanyang salita. Pagka sinabi niya, binigyan ka ng instructions, mag-obey ka sa tithes mo, magbigay ka sa Panginoon, maging faithful ka doon. Yes? At makikita mo, bakit? Anong sabi niya sa Malakay 3:10, nabasa natin kanina during giving? Okay? You give the full tithe into the storehouse that there may be food in my house. And then, anong sabi niya? Try me now in this. Subukan mo ako dito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng kalangitan at I will pour out blessings that you will not have room enough to receive it. Imagine that. Promise ng Panginoon yon. Ang tanong, is God faithful to His word? Is God faithful to His promises?
Nakita mo na ba? Yes, for some, but for some, hindi pa gaano. But kapatid, maniwala ka, makinig ka sa Kanya, gawin mo kung anong instructions ng Panginoon at makikita mo yan. Makikita mo ang resulta sa buhay mo. Amen? Sabi ng Panginoon, with regard to finances, try me. Subukan mo siya, kapatid, and He's gonna do it. Amen, amen. Now, ang ganda din ng encounter na yun ni Thomas. Kasi dun sa kwento, sa last verse, sa verse 29, akalain mo sinama tayo doon. Sinama tayo doon sa kanyang pagturo kay Thomas. Paano tayo sinama? Basahin natin ang John 20 verse 29. Sinabi ni Jesus kay Thomas, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Okay? So natural, sabi ni Thomas, opo, opo. Ganyan siya, di ba? Pero ang sabi ni Jesus na kung saan tayo nakasama, look at this, pinagpala silang nakakita, gayon may naniniwala. Hindi ko na-excite. Nung nabasa ko yung sabi ko, kasama ako dito, wow! Bakit? Kasi isa ako doon sa hindi ko nakita, gayon may ako ay naniwala. So tinatawag akong pinagpala. Come on, pinagpala ka, church. Pinagpala ka. Dahil naniwala ka, gayon may hindi mo pa nakikita. Nakita mo na ba si Jesus? Were you there during the crucifixion, during the time when He was buried, and when He resurrected? Were you there? We weren't there. Pero tayo ba'y paniwalang-paniwala na nangyari ngayon? Opo, ano ang ating proof? Ang salita ng Panginoon. At dahil dyan, tayo ay tinawag na pinagpala. Amen? So if there's anything that you're gonna pick today because you're thinking, ganito, hirap, pinagpala ka, kapatid. Kasi ikaw ay naniwala. So my encouragement is patuloy kang maniwala. Patuloy kang mag-pursue sa Kanya. Kung hindi mo pa nakikita ang kasagutan ng mga panalangin mo, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. You keep believing because you know why? You will see the fruit of what you are believing God for. That is His promise for you. And so, even with these verses and with studying the resurrection, ang mensahe ng pagkabuhay muli ni Jesus, intindihin mo, kapatid, hindi lamang isang amazing story about Jesus, although it is very amazing. Hindi lamang ito kwento para sa kanyang mga disipulo na nakawitness nito, but this is also our story. Nakasama tayo dyan. Kaya nga with our title na Ang Resurrection at Ako, let's continue, no? To understand na, this is talking about me. I have a place here in this story. So what about our encounter? Gaano ka-importante ang resurrection sa atin? Kagaya ng mensahe ni Pastor Paul Chase kaninang umaga, the cross, grave, and throne. Ang lahat ng ginawa ni Jesus ay para sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, para sa iyo. Lahat ng dinaanan niya ay para sa iyo. Tingnan nyo, look at Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. And I'm gonna go quite fast here. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Kapatid, nung bago mo nakilala ang Panginoong Diyos, alam mo yon, yung hindi mo pa siya nakikilala sa buhay mo, kaaway tayo ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos noon. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Tayo yung church. Wala tayong kamalay-malay kung ano yung dulot ng kasalanan sa buhay natin. Bagkus ginawa na ng Panginoon ang solusyon. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Kaninong kagandahang loob? Kay Jesus. Kaninong kabutihan? Kabutihan ba natin? Kabutihan ng Diyos. Okay? At sabi niya dito, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan.
Look at that. And I'm gonna summarize this. This is our encounter now. Naintindihin mo na tayo we died with Him. Alam niyo, pagkamatay ni Jesus, that was for us. That was to represent us. Hindi siya dapat mamatay kasi wala siyang kasalanan. Sabi nga ni Pastor Paul, nung namatay siya sa krus, He was without sin, but He represented us. You know, He represented all the sins, and that's why He had to die. But then, He cannot remain dead. Why? Because He was without sin. And so, when He resurrected, kasama din tayo sa Kanyang pag-resurrect, guys. And so, we don't have to suffer in hell. All we needed to do is to acknowledge, amen, yung Kanyang ginawa. You know, ang kasalanan na nagsimula sa Garden of Eden because of the sin of Adam, okay, that resulted to death sa atin. Ano yung dapat na, saan tayo dapat patungo? Anong sabi po niya sa Romans chapter 3 verse 23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat includes all of us. Amen? Walang nakaligtas doon. Pero salamat na lang sa kabutihang loob ng Diyos, tayo ay Kanyang niligtas. At anong kailangan nating gawin? Tanggapin lang natin. I-acknowledge natin ang ginawa ni Jesus para sa atin. So when you look at the cross and you look at you meditate on the death, the burial, and the resurrection of Jesus, church, that's your story, that's our story. At ang ganda po nito ay, next Sunday po kasi, next Sunday po ay water baptism. Water baptism natin dito. At ito ay isang simbolismo din po. So, if you're not yet water baptized, I encourage you to sign up for water baptism because in water baptism, which makikita po natin yan sa, makikita natin ito, wait lang, I'll end with this. Thank you, Lord. Are you still there po, church?